O mga kababayan, na-follow nyo na ba si Dean Chase? Sa mga hindi pa naka-follow kay Dean Chase mga kababayan, puntahan nyo po sa kanyang Facebook. I-type nyo po mga kababayan, Dean Chase. At i-follow nyo po para atin po siyang suportahan mga kababayan. Hindi po natin siya mahanap sa YouTube mga kababayan sa Facebook lang. Kaya po natin sinishare ang kanyang video dito mga kababayan. Na kung saan sinabi nitong ating kababayan si Dean Chase, nakaduda-duda na hindi ba kayo nagtataka na itong pamilya ni Paulo Tantoco mga kababayan ay sa halip na ilaban ang hustisya para sa kanilang namatay na kapamilya ay parang ang kanilang pinoprotektahan ay si Liza Tanas pa. At etong asawa ni Paulo Tantoco mga kababayan ay nagsisilbi daw ngayong the fall guy. Parang naging sacrificial lamb mga kababayan dahil napaamin mga kababayan na gumagamit sila ng Coca-Cola at Mary Jane mga kababayan. At wag ka dahil etong taong ito mga kababayan, ang asawa ni Paulo Tantoco na si Dina Arroyo Tantoco is active Malacanang officer mga kababayan. Deputy Secretary for something social na ganyan, basta para ding secretary ni Liza, basta sa Malacanang. Ngayon mga kababayan, parang siya lahat ang umaangkin. Pasan niya ang mundo para pagtakpan ang Liza Tanas nyo. Yan ang analysis ni Dean Chase. Panoorin niyo po. Going to the statement of the wife of Paulo Tantoco, no? Nakakapanglumo po talaga. Documented yan mga kababayan ha. Hindi po nila masasabing fake news dahil well documented doon sa investigation result ng mga pulis sa Amerika mga kababayan. Mga pangyayari. It's really disheartening. It's because they're really adamant on protecting Liza Tanas and the Bangagan administration. Protect Liza. It's really obvious what they're doing, no? If you have read the statement that was made by his mom. Isa pa yan mga kababayan. Yung nanay ni Paulo Tantoco, marami ang tumaas ng kilay doon mga kababayan sa kanyang comment doon sa bilyonaryo. Comment lang yun nasa social media. Dahil, ilang taon na ba ang nanay ni Paulo Tantoco mga kababayan? Bakit? Yung the way niya sinusulat ang kanyang komento. Pang Jejemon mga kababayan, parang pang millennials o Gen Z. Meron pang mga emoji. Parang bagets mga kababayan ang nag-type. Kaya marami ang nagdududa, nanay ba talaga iyon ni Paulo Tantoco ang nag-type ng message na iyon? I was so weirded out po on how the narrative was played in the statement Parang wala po talaga siyang pagdidepensa sa anak niya. Oo nga, More on defending po talaga yung statement ng mama niya kay Liza Tanas. Hinugasan lang ang maduming pangalan ni Liza Araneta Marcos mga kababayan. Yan ang lumalabas daw. Isn't that weird? Aren't you guys weirded out sa statement ng mama niya? Hindi man lang pinagtanggol ang kanyang anak na hindi naman siya addictus benedictus. O biktima lang siya. Hindi naman ito ganun. Mabait naman talaga ang anak ko. Wala. Nakafocus mga kababayan sa pag-absuelto kay Admiral. Which coincided din naman sa statement ng ginawa ng asawa ni Paulo. Same. Isn't that strange? Hindi ba kaya iisang tao lang mga kababayan yung nagbigay ng statement na yun? Kaya wala natin. Instead of defending the person who died from effects of Coca-Cola, mas pinili nilang depensahan si Liza Tanas. I don't blame them. Kasi po, nabasa ko po kasi yung may post po somewhere sa Facebook na history po ng family between the Tantocos and the Marcoses. Mayroon pala silang history, Tantoco and the Marcoses. Anong history niyan? Negosyo? Bisyo? Kung ano-ano? Gaano ba ka-close ang family ni Liza Tanas mga kababayan at BBM dito sa pamilya Tantoco? Malalim ba ang kanilang ugnayan? So I will not go into detail about that post kasi mahanap niyo po kasi talaga siya. Nandyan lang po siya sa Facebook. Yun na nga po. This is a classic misdirection Misdirection. Ito na lang isipin nyo Ikaw na asawa, hindi alam ng mga tao nang nag-trip kayo dyan. Hindi alam ng mga tao. Pero you have a choice to let everyone know that, no, hindi ako nagdudrogas. Di ba?
Bakit umamin? Malinaw doon mga kababayan. The wife admitted gumagamit ng Coca-Cola, Diyos ko, Mary Jane at alcohol. Pwede naman niyang i-deny mga kababayan. Dahil lalabas niyang police report na yan. Hindi ako tumitira. Pero, you chose to admit to everyone publicly that you're doing drugs. Tapos active pa siya na opisya sa Malacanang, ha? Ano na? Akala ba natin bawal yan? Nung iba nga, kung mag-positive ba kababayan, sibak agad. Tanggal sa pwesto. Yan, aminado na. Documented pa. So this is a classic blame it on the fall guy. Andun pa mga kababayan sa pinakamataas na opisina talaga. Sa Malacanang. Ginawang fall guy ang asawa. Naging fall guy, And to think, sa kanya na lahat mga kababayan ang sisi. Siya na ang pumasan sa mundo. You're an appointed official. Malacanang official, no? Ha? Malacanang. Yan lang ha, yan ang isipin nyo ha. She admitted doing Coca-Cola. Coca-Cola, buddy. And Mary Jane. Mary Jane. Isn't that weird? Di ba kayo na-weirded out sa situation na to? Sa pag-admit ng asawa. Tumaas ang kilay. Parang, obvious na obvious talaga na, okay, I'm gonna take the blame on everything just to save Lisa Tanas. Yung ganon. Tapos, may teorya pa si Roque mga kababayan. Kaya daw nakalusot sila dito sa kanilang asuntong ito. Di ba nakalusot mga kababayan dahil nakauwi na nga yung asawa na umamin pa ha? Bumabatak ng Coca-Cola at Mary Jane. Nakauwi na. May nakuha pa sa kanilang mga items mga kababayan na pinaghihinalaang mga, alam nyo na, kanilang binabatak. Tapos bakit nakauwi? And then, coincidentally lang ba mga kababayan na pinatawag agad si BBM ora mismo? Hindi nga inimbita, sinomon! Yan ang kanilang term mga kababayan, sinomon ng USA. At ang teorya ni Roque, sinadya daw talaga yun dahil mayroon silang alas mga kababayan itong asunto na dinidikit mga kababayan na issue dito kay Admiral. By this way, hindi makakatanggi sa Amerika mga kababayan itong ating mga leader dahil mayroon silang hawak na alas. Ngayon nga, sa pagkikita ni Trump at BBM, lugi tayo. Napakalugi natin mga kababayan dito sa negosasyon nila. As a matter of fact, mukhang wala nga tayong nahita. Dahil although binawasan tayo ng 1% na tariff mga kababayan ha, mayroon pa rin 19% tariff na dati-rati. Wala! Tapos yung paglalagay ng mga factory dito mga kababayan ng ammunition, missiles, and etc. Nilalagay yan sa kapahamakan ng ating bansa. Obvious na obvious talaga Ewan ko lang talaga kung ewan ko ha kung saan na to papunta kasi papunta na ito what really happened there sa Baliwan in Beverly Hilton versus the statement of the family members and they really know how to protect themselves, no? Alam talaga nila ilaro tong situation na to, no? Kasi alam nila pag ilalatag namin ni Maharlika kung anong meron kami, kulong kami. Kulong sila mga kababayan. Ang hirap. Kaya antayin na lang natin kapag case closed na yan mga kababayan ha. Case closed. Pwede nang ilabas ang mga dokumento. Pero ang tanong mga kababayan, paano kung may nabago sa mga dokumento mga kababayan na nai-release initially kay Dean Chase? Delikado yan. Dahil, example lang ha, senaryo. Mayroong itinago mga kababayan, minagic dahil nagkita si Trump at saka si BBM sa Amerika. Mayroong magic tapos nabago ang mga sulat doon sa dokumento, iba sa naibigay kay Dean Chase. Nakakatakot yan mga kababayan. Hindi lang Philippine government ang hahabol kay Dean Chase, kundi pati US government dahil mabibisto na mayroong magic. Kaya delikado si Dean Chase. Sana nga lang mga kababayan hindi aabot doon sa puntong ganun. Tumawid na si Dean Chase mga kababayan sa Bridge of Rubicon. The point of no return. Kaya kailangan po niyan ng suporta natin mga kababayan. Lagi po natin siyang babantayan. By this way, nagiging public ang kanyang buhay mga kababayan. Kung gagalawin man siya, magkikreate ito ng napakalaking balita. Ulo mo talaga. Hindi ko lang talaga maintindihan kasi sa mga nangyayari po, marami na po tayong marami na tayong
evidence. Marami na tayong mga accounts proving na drug user talaga yung mag-asawa na yan. Circumstantial evidence. Yung si Bangag at saka si Satanas. Meron ang dami na. From Agent Morales to Cathy Binag. PRRD. Si Nick Guseteng. Yung isa pa mga kababayan na sikat din. Hindi yun sikat. Pero mayroong pangalan mga kababayan sa industriya ng journalism ba ata yun o sa pagsusulat mga kababayan ng libro. Nakaklase ni BBM doon sa Oxford. Nagsabi, na talagang liwaliw. Yung buhay ni BBM. Gumagamit talaga. And then, mayroon pa nga daw sa punto, umabot sa punto na, humiga sa daan, o something ganyan. Creeping. To what I know, to the information that I have, and plus, meron nang namatayan na kayo from Coca-Cola effects. And then ngayon, tauhan nila sa Malacanang mga kababayan, umamin na gumagamit ng Coca-Cola. Diyos ko. Diba? There's just far too many accounts, overwhelming accounts, proving na gumagamit yung mag-asawa niya na nasa Malacanang. Why are we not mad about this? Why are we not doing anything about this? Why are we not demanding for both of them to do hair follicle test? Dapat galit tayo. Dapat hindi natin to tinitake as gossip lang. Hindi po ito sabi-sabi lang, hindi po ito gossip lang. Marami na pong accounts. Agent Morales, Cathy Binag, Maharlika, ako, ang dami na po. And I have nothing to gain po sa mga ginagawa ko po. Kasi hindi po ito hindi po monetize ang Facebook ko. Walang nagigain mga kababayan. Ang kanyang makukuha dito kapahamakan. Maging, wag naman sana, maging kamatayan mga kababayan ay posibleng magiging consequence ni Dean Chase dito. Wag naman sana. Panginoon, please protect this man. I'm just telling you what I know. Bakit po tayo hindi nagagalit? May mga recordings pa, may mga clips, ang dami po. But I have to protect myself as well. Maharlika has to protect herself as well. But we are telling you what we know. Bakit hindi tayo galit? Bakit wala tayong ginagawa? Now, I really don't know what's going to unfold in the next couple of days, weeks, or months. Because remember that first time na this issue blew up, way back March, everybody was saying na, nagpapapansin lang yan, mga fake news yan, si Maharlika at si Dean Chase. And then, ayaw nila maniwala mga kababayan. Ngayon, it unfolds. The coroner's report came out. Ang problema niyan mga kababayan, malalaman lang natin ang katotohanan. After na ng kanilang termino, ubos na ang pera ng bayan yan sa paglustay ng mga walang katotohanan. So, I really am banking on what Attorney Trixie said, that facts and truths are time-bound. So, I guess we'll just have to wait, in the next couple of days on what's going to happen. But I'm sure something will happen. I'm sure a major break will be released. So that's it. Ewan lang natin. Ewan lang natin na kung sasabit pa ba si Admiral sa mga nakikita natin ngayon na grabe na ang negotiation. Successful daw negotiation ni Trump at BBM. Ewan lang Save natin. the Philippines. God save the Philippines. Ano masasabi niya dito mga kababayan? Post comments below.